Maaaring hindi mo pa ito napapansin, pero ang araw na talikuran mo ang sariling kasiyahan, self-pleasure, sa iyong pagtanda ay maaaring ang araw din na tahimik na nagsisimulang manghina ang iyong kalusugan. Hindi ito dumarating na may kasamang malakas na pagsabog o matinding sakit, kundi parang isang mabagal at tahimik na pag-atras. Nakita ko na ito nang hindi mabilang na beses mga masisiglang kalalakihan sa kanilang edad na 60, 70 at kahit o pa na nagsisimulang manghina. Ang mga paninigas ay nawawala, ang enerhiya ay naglalaho at ang motibasyon ay hindi na mahanap. Hindi nila alam kung bakit. Ang alam lang nila ay may kakaibang pakiramdam. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda geriatric care na may higit sa 30 taong karanasan. Nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kalalakihan, nagabayan ang kanilang kalusugan sa kanilang ginintuang taon, at isa sa mga pinakabinaliwala at hindi na pag-uusapang dahilan ng paghina ng sigla ay ito, sumuko na sila sa kanilang sarili. Itinigil nila ang pakikipag-ugnayan sa kanilang sariling katawan sa paniniwalang ang pagiging malapit, intimacy, ay isang kabanata ng buhay na sarado na. Nagkamali sila. Narito ang simpleng katotohanan na hindi naririnig ng napakaraming lalaki. Kapag tuluyan mong itinigil ang pakikipag-ugnayan sa sariling kasiyahan, maaaring simulang pabagalin ng iyong katawan ang mahahalagang sistema nito. Pinag-uusapan natin dito ang sirkulasyon, mga antas ng hormone at maging ang kalusugan ng iyong prostate. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pananatiling masigla at konektado sa buhay. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin natin ang 7 na tahimik ngunit seryosong kahihinatnan ng pagtalikod sa personal na anyo ng pagiging malapit na ito. Ito ang mga pagbabagong hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa pakiramdam nila ay huli na ang lahat. Ngunit hindi ka magiging isa sa kanila. Dahil hindi ito tungkol sa pagsubok na ibalik ang orasan. Ito ay tungkol sa pagsulong ng may kamalayan, dignidad at kontrol sa iyong sariling kapakanan. Bago tayo magtapos, ibabahagi ko ang isang simple at mabisang plano upang matulungan kang muling kumonekta sa iyong sarili ng ligtas. Walang pilitan dito at tiyak na walang kahihiyan. Tanging tapat na impormasyon at mga kagamitang kailangan mo para muling maramdamang ganap na buhay. Magsimula tayo sa una at kadalasang pinakapansin-pansing kahihinatnan. Hindi ito bigla ang dumarating na parang krisis. Dahan-dahan lang itong lumilitaw, halos hindi mo namamalayan. Ngunit isang umaga, mapapansin mong may nag-iba. Ang mga paninigas na dati natural na dumarating ay mas mahina, na mas mabagal dumating o tuluyan nang nawala. Hindi lang ito tungkol sa pagtanda, ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang iyong katawan ay hindi na nakakatanggap ng senyales para panatilihing aktibo ang sistemang iyon. 1. Paghina ng sirkulasyon, ang paglaho ng paninigas. Naaalala ko ang isang pasyente, isang maalalahaning Ginoo sa kanyang unang bahagi ng edad 70 na nagngangalang Miguel na pumunta sa akin pagkatapos ng ilang buwang pagpapaliban. Umupo siya sa tapat ko, nakayuko ang tingin at sinabing
"Dok, wala naman akong nararamdamang sakit, pero parang may nawala sa akin at hindi ko alam kung paano ito ibabalik." Hindi siya tumutukoy sa isang alaala o isang nawawalang pag-ibig. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang mga paninigas. Hindi ito biglaang nawala. Unti-unti itong naglaho. Una, naging mas madalang ang paninigas sa umaga. Pagkatapos, nahirapan na siyang magkaroon ng pagnanasa. Inisip niyang dala lang ito ng pagtanda, ngunit ang hindi napagtanto ni Miguel at ng napakaraming lalaki ay ang kakayahang manigas ay pangunahing nakasalalay sa daloy ng dugo. At ang daloy ng dugo ay napapanatili sa isang simpleng prinsipyo paggamit. Ang iyong ari ay isang mahalagang bahagi ng iyong circulatory system. Umaasa ito sa malusog na mga daluyan ng dugo na babanat na tissue at isang pare-parehong pangangailangan para sa dugong mayaman sa oxygen. Kapag tuluyan kang huminto sa masturbasyon, lalo na habang tumatanda ka, binibigyang kahulugan ito ng iyong katawan bilang isang senyales. Hindi na natin kailangan ang function na ito. At dahil dito, tahimik nitong sinisimulang bawasan ang operasyon. Ang mga daluyan ng dugo ay maaaring kumipot, ang mga tissue ay maaaring mawalan ng pagkaelastiko at ang pakiramdam ay maaaring pumurol. Hindi ito isang parusa. Ito ay simpleng biyolohiya. Ito ang prinsipyong gamitin mo o mawawala ito na kumikilos. Ngunit narito ang magandang balita, ang prosesong ito ay madalas na hindi permanente. Kahit na ang banayad at magalang na estimulasyon isang beses o 2 beses sa isang linggo ay maaaring sapat na upang mapanatiling aktibo at tumutugon ang mga daluyan ng dugo na iyon. Nagpapadala ito ng mensahe sa iyong katawan, "Hoy, narito pa kami. Mahalaga pa rin ito." Hindi mo sinusubukang habulin ang iyong kabataan. Pinapanatili mo ang iyong function. Pinipili mong panatilihing ganap na online ang iyong katawan. Pagkatapos lamang ng ilang linggo ng tahimik at tuloy-tuloy na muling pagkonekta sa kanyang sarili, nagsimulang bumalik ang mga senyales na iyon sa umaga para kay Miguel. Hindi araw-araw, ngunit sapat na upang maibalik ang pakiramdam ng kumpiyansa. Sapat na upang ipaalala sa kanya na ang kanyang katawan ay hindi sumuko, naghihintay lamang ito ng dahilan upang tumugon. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na tahimik na pagbabago, isa na hindi pinapansin ng karamihan sa mga lalaki, hanggang sa ito ay maging sanhi ng presyon, kakulangan sa ginhawa at takot. Dahil ang nangyayari sa iyong prostate kapag huminto ka sa regular na pagpapalabas ay isang bagay na iilan lang ang nababalaan, ngunit halos lahat ng lalaki ay nararamdaman. Pag-usapan natin ito. 2. Paninikip ng prostate. Ang tahimik na presyon. Ilang buwan na ang nakalipas, isa pang pasyente, si Ben 74, ang pumasok na hindi mapakali sa kanyang upuan. Hindi siya halatang nasasaktan, ngunit alam kong may mali. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya, "Dok, palagi kong nararamdaman na kailangan kong umihi kahit na pagkatapos kong umihi. Mayroon lang ganitong presyon doon sa ibaba na parang may laman." Nag-aalala siya na baka ito ay isang seryosong bagay, ang kanyang pantog, ang kanyang mga bato, o mas malala pa. Ngunit mayroon akong malakas na hinala.
kung ano iyon. Si Ben ay dumaranas ng isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga lalaki, paninikip ng prostate congestion. Narito kung ano ang nangyayari. Ang iyong prostate ay hindi lang basta nandyan. Ito ay patuloy na gumagawa ng seminal fluid. Ang fluid na iyon ay nilalayong ilipat at ilabas. Ngunit kapag lumipas ang mga linggo, buwan o kahit taon na wala kang ejaculation, lalo na sa iyong mga huling dekada, ang fluid na iyon ay maaaring maipon. Ito ay lumalapot at nagsisimulang lumikha ng back pressure. Ang presyo na iyon ay maaaring humantong sa mga kakaibang sintomas, ang patuloy na pagnanais na umihi, isang mahina o paputol-putol na daloy ng ihi o isang mapurol na sakit kapag matagal kang nakaupo. Ang ilang mga lalaki ay nag-aalala pa nga na ito ay senyales ng kanser sa prostate, kung sa katotohanan, ito ay madalas na isang natural na sistema lamang na naging stagnant dahil sa kakulangan sa kawalan ng mas magandang salita, paglilinis. Walang nagsasabi nito sa mga matatandang lalaki. Sinasabihan tayong magdahan-dahan na hayaang maglaho ang bahaging iyon ng buhay. Ngunit ang katotohanan ay hindi tumitigil sa paggana ang iyong prostate dahil lang sa nagretiro ka na. Kailangan pa rin itong linisin ng regular tulad ng isang set ng mga tubo. Ang pinakaligtas at pinakasimpleng paraan upang gawin iyon ay sa pamamagitan ng regular na ejaculation. Hindi ito kailangang maging madalas. Para sa maraming lalaki, 1 beses o 2 beses lang sa isang buwan ay maaaring sapat na upang maibsan ang presyo na iyon, mabawasan ang pamamaga, at matulungan ang mga bagay na maging normal muli. Sinunod ito ni Ben. Nagsimula siya ng dahan-dahan at sa loob ng ilang linggo gumaan ang presyon. Sinabi niya sa akin na may bahagyang ngiti, pakiramdam ko ay may bumalik sa ayos. Iyan ang kapangyarihan ng muling pagkonekta, tahimik, pribado, ngunit lubos na nakapagpapagaling. At habang ang ginhawang iyon ay pisikal, ang sumunod na nangyari sa kanya ay mas makabuluhan pa. Dahil ang hindi ipinapaalala sa iyo ay kung paano ang paglaktaw sa anyo ng pagiging malapit na ito ay maaaring magsimulang isara ang isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa iyong prostate, ang iyong testosterone. Ang mismong hormone na nagtutulak sa iyong enerhiya, iyong focus, at iyong sigla. Pag-usapan natin kung paano nagsisimula ang mabagal na paghinto na iyon. 3. Paghinto ng testosterone, ang iyong power hormone na umuurong. Hindi ko malilimutan ang araw na bumalik ang isang pasyenteng nagngangalang Francisco para sa isang follow-up. Hindi siya nandoon para sa kanyang mga paninigas sa pagkakataong ito o sa presyon na kanyang nararamdaman. Umupo siya, tumingin sa akin na may pagod na mga mata at sinabing, "Dok, pagod lang ako. Hindi may sakit, hindi nalulumbay. Basta patag lang ang pakiramdam. Wala na akong gana sa kahit ano." Huminto na siyang mangisda. Kasama ang kanyang mga kaibigan, huminto na sa pagtawag sa kanyang mga apo ng madalas. Kahit ang maliliit na kagalakan na dati niyang inaabangan ay parang mga gawain na lang. Alam ko kaagad kung ano ang nangyayari. Hindi lang ito pagtanda. Ito ay isang hormonal withdrawal. Kapag itinigil ng mga lalaki ang lahat ng anyo ng sexual na estimulasyon
ang kanilang katawan ay nakakatanggap ng isang malakas na mensahe na hindi man lang nila namamalayan na ipinapadala nila. Ang mensaheng iyon ay tapos na tayo dito. Hindi na natin kailangan ang testosterone. At ang iyong katawan, dahil sa pagiging napaka-episyente, ay nakikinig. Pinapabagal ng iyong utak ang mga senyales sa iyong mga bayag at ang produksyon ng testosterone ay nagsisimulang bumaba, hindi dahil sira ka, kundi dahil inaakala ng iyong katawan na hindi na ito kailangan. Ganito gumagana ang biyolohiya. Ang mga sistemang hindi ginagamit ay tahimik na pinapatay. Ngunit narito ang hindi sapat na naririnig ng mga lalaking tulad ni Francisco. Ang testosterone ay hindi lang tungkol sa sex drive. Ito ang nagbibigay lakas sa iyong mga kalamnan, kalinawan ng iyong isip at iyong pakiramdam ng layunin. Ito ang spark sa likod ng iyong motibasyon, ang dahilan kung bakit ka bumabangon na may enerhiya sa umaga sa halip na hila-hilain ang sarili sa buong araw. Nang maunawaan ito ni Francisco, napagtanto niyang hindi niya kailangan ng reseta. Kailangan lang niya ng pahintulot-pahintulot na muling makipag-ugnayan, na alalahanin na kahit sa pag-iisa may karapatan pa rin siyang maramdamang buhay. Sa loob ng ilang linggo ng banayad at tuloy-tuloy na sariling estimulasyon, may nagbago. Sinabi niya sa akin, mas matalas ang pakiramdam ko, hindi gaanong magagalitin. Tumawa pa nga ako noong isang araw nang hindi pilit. Ang kanyang enerhiya ay hindi bumalik ng biglaan, ngunit ito ay bumalik patak-patak dahil binigyan niya ang kanyang katawan ng dahilan upang ipagpatuloy ang paggawa ng kung ano ang kailangan nito. At habang ang pagbabago sa kanyang mga hormone ay nakatulong sa kanya na tumayo ng mas tuwid, hindi niya inaasahan ang susunod na pagbabago. Dahil ang katawan ay tumutugon, ngunit gayon din ang isip. At ano ang nangyayari sa iyong emosyonal na kalusugan kapag huminto ka sa pagkonekta sa iyong sarili? Doon madalas mas malalim ang pinsala kaysa sa maipapakita ng anumang resulta ng laboratorio. Pumunta tayo doon. 4. Emosyonal na pagiging manhid. Ang kaluluwa ay nanahimik. May isang uri ng katahimikan na nakikita ko sa ilan sa aking mga matatandang pasyente na walang kinalaman sa pagkawala ng pandinig. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng mga salita. Nagsasalita pa rin sila, ngumingiti pa rin sila. Ngunit may isang bagay sa likod ng mga mata ang lumamlam. Ito ay isang emosyonal na katahimikan na hindi eksaktong nagmumula sa kalungkutan, kundi sa isang malalim na pakiramdam ng pagkakakonekta. Nakita ko ito sa isang lalaking nagngangalang Jaime. Dati siyang lumalakad na may sigla at laging may kwentong ibabahagi. Ngunit isang araw, huminto na lang siya sa pagpunta para sa kanyang mga regular na check-up. Nang sa wakas ay nakausap ko siya sa telepono, mahina ang kanyang boses. Hindi ako nalulumbay, sabi niya. Wala lang akong masyadong nararamdaman. Iyan ang pagiging manhid na tinutukoy ko. Kapag itinigil ng mga matatandang lalaki ang lahat ng anyo ng pagiging malapit, hindi lang sa kapareha, kundi sa kanilang sarili, isang malalim na bahagi sa loob ang maaaring magsimulang mamatay. Nawawalan ka ng higit pa sa pagnanasa o interes sa sex. Nawawalan ka ng access sa iyong sariling emosyonal na kimika. Pinapabagal ng utak ang paglabas nito ng mga feel-good
na kemikal tulad ng dopamine at oxytocin ang mismong mga neurochemicals na lumilikha ng mga damdamin ng koneksyon, motibasyon at kagalakan. Dahan-dahan ang musikang gusto mo ay hindi na kasing ganda pakinggan. Ang pagkain ay medyo matabang na. Ang pagtawa ay mas madalang na. At ang pinakamasama, maaaring hindi mo man lang mapansin na nangyayari ito hanggang sa isang araw ay mapagtanto mong hindi mo na matandaan kung kailan ka huling tunay na nakaramdam ng buhay. Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa biyolohiya. Ang iyong utak ay nakaprograma upang tumugon sa kasiyahan sa koneksyon sa simpleng paalala na narito ka pa rin, tao pa rin. Kapag nawala ang paalalang iyon, nang matagal maaari nitong dalhin ang iyong sigla kasama nito. Ngunit ang magandang bahagi ay hindi pa huli ang lahat upang muling sindihan ang apoy na iyon. Nang si Jaime ay dahan-dahan at pribado bumalik sa isang routine na kasama ang simple at intensyonal na oras sa kanyang sarili, nagsimulang gumaan ang kanyang kalooban. Nagsimula siyang tumawa nang mas madalas binalikan ang kanyang lumang libangan sa pagkakarpintero. Sinabi niya sa akin, para bang bumalik ang kulay sa mundo ko. Iyan ang kapangyarihan ng emosyonal na muling pagkonekta. At habang ang iyong espiritu ay maaaring magsimulang tumaas, may isa pang sistema na maaaring hindi mo inaasahan na malakas na tumutugon sa sariling pagiging malapit, isa na nagtataglay ng mga susi sa iyong kalinawan ng isip, memorya at focus. Karamihan sa mga lalaki ay hindi na pagtatanto kung gaano kalalim ang pag-asa ng kanilang utak sa isang simpleng gawi na ito. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5. Pananamlay ng pag-iisip. Kailangan din ito ng iyong utak. Isang hapon, isang Ginoo sa kanyang huling bahagi ng edad 60 na nagngangalang Ricardo ang umupo sa tapat ko at sinabi ang isang bagay na tumatak. Dok, buntong hininga niya. Lagi akong pumapasok sa mga silid at nakakalimutan kung bakit ako nandoon. Napagpapalit ko ang mga pangalan, nawawala ang aking iniisip sa kalagitnaan ng pangungusap. Dati, matalas ang pakiramdam ko, pero nitong huli, parang ang utak ko ay nakastuck sa primera. Nag-aalala siya na baka ito na ang mga unang senyales ng demensya, ngunit ang totoo, ang nararanasan ni Ricardo ay isang bagay na madalas kong nakikita at may mas malalim na dahilan sa likod nito kaysa sa inaasahan ng karamihan. Habang tumatanda ang mga lalaki, ang pagbaba ng sexual na aktibidad, lalo na ang kumpletong pag-iwas, ay maaaring magsimulang makaapekto sa paggana ng utak sa mga paraang banayad sa unang ngunit lumalaki sa paglipas ng panahon. Kita mo ang regular na pagnanasa at pagpapalabas ay hindi lamang mga pisikal na kaganapan. Nagtitrigger sila ng malalakas na kemikal na tugon na direktang nakakaapekto sa iyong utak. Sa panahon ng sexual na aktibidad, pinapataas ng iyong katawan ang daloy ng dugo hindi lamang sa balakang, kundi sa buong sistema mo kasama na ang iyong utak. Naglalabas ito ng isang cocktail ng mga kemikal tulad ng dopamine, oxytocin at endorphins na lahat ay mahalaga para sa memorya, focus at mood. Kapag inalis mo ang ganoong uri ng estimulasyon sa loob ng mga linggo, buwan o kahit taon,
Nagsisimulang magbago ang kimika ng iyong utak. Ang mental fog na nararamdaman mo ay hindi lamang mula sa pagtanda. Ito ay mula sa kakulangan ng mga neurological na wake-up call na dati mas regular na nakukuha ng iyong katawan. Tulad ng anumang sistema, ang utak ay umuunlad sa feedback. Kapag huminto ito sa pagkuha ng positibong feedback na iyon, maaaring magsimulang bumagal ang mga bagay. Ang magandang balita ay ang pagbaligtad nito ay hindi nangangailangan ng mga sukdulang hakbang. Ang isang simple at tuloy-tuloy na muling pagkonekta sa iyong sariling katawan ay makakatulong na patalasin ang iyong pag-iisip. Maaari mong matagpuan ang iyong sarili na mas malinaw, na naaalala ang mga detalye, na nanatiling mas nakatuon sa mga pag-uusap, o kahit na mas magaan lang ang pakiramdam sa isip. May mga lalaking bumalik at nagsabi sa akin, "Dok, pakiramdam ko ay nagigising na muli ang aking isip." Hindi iyon isang pagkakataon. Iyon ay ang kimika na ginagawa ang trabaho nito. Ngunit hindi lang ito tungkol sa isip. May isa pang bahagi ng iyong katawan, isa na hindi iniisip ng karamihan sa mga lalaki, hanggang sa huli na nakasalalay din sa regular na pakikipag-ugnayan. Kapag binaliwala, maaari itong humantong sa hindi komportable kahit na nakakahiyang mga pagbabago. Tingnan natin ng mas malapitan ang nakatagong kalamnan na maaaring pinapahina mo nang hindi mo namamalayan. 6. Panghihina ng pelvic floor. Ang nakatagong kalamnan na iyong nalimutan. Hindi pa katagalan, isang lalaking nagngangalang Tomas, 68, ang pumunta sa akin tungkol sa isang bagay na natagpuan niyang parehong nakakalito at nakakahiya. "Kakaiba, Dok," sabi niya. "Minsan pagkatapos kong gumamit ng banyo, may kaunti pa ring tumatagas. Wala akong ganoong problema dati." Ibinaba niya ang kanyang boses, halos nahihiya. Para bang nawalan ako ng kontrol doon sa ibaba. Ang inilalarawan ni Tomas ay hindi bihira, at hindi lang ito ang pagtanda na humahabol sa kanya. Madalas itong ang mabagal na panghihina ng isa sa mga pinakabinaliwalang grupo ng kalamnan sa katawan ng lalaki, ang pelvic floor. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtatanto na sa tuwing sila ay nakikipag-ugnayan sa sexual na aktibidad, lalo na kapag narating nila ang sukdulan, natural nilang ineehersisyo ang kanilang mga kalamnan sa pelvic floor. Ito ay isang banayad at automatikong proseso na hindi mo man lang iniisip. Ang mga kalamnan na iyon ay umuurong at lumuluwag sa isang ritmikong paraan na tumutulong na panatilihing malakas at maayos ang lahat sa ibaba ng baywang. Kapag huminto ang pakikipag-ugnayang iyon, lalo na sa mahabang panahon, ang mga kalamnan na iyon ay maaaring magsimulang manghina, atrophy, tulad ng anumang ibang kalamnan na hihinto mong gamitin. At kapag nanghina na ang mga ito, maaaring magsimulang mawala ang kontrol. Maaari mong mapansin ang pagtagas pagkatapos umihi, isang mas malambot na kapit sa panahon ng pagiging malapit, o kahit na nabawasang kumpiyansa sa tugon ng iyong katawan. Ito ay isang tahimik na pagkasira, ngunit maaari itong magdala ng tunay na mga kahihinatnan, parehong pisikal at emosyonal. Ang pakiramdam ng kontrol sa iyong katawan ay nakatali sa dignidad, kumpiyansa at kalayaan.
Kapag nagsimula itong mawala, madalas na umatras ang mga lalaki. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Ang muling pagpapakilala ng regular at intensyonal na estimulasyon kahit isang beses o 2 beses lang sa isang linggo ay makakatulong na muling sanayin at buhayin ang mga malalalim na panloob na kalamnan na iyon. Hindi ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagpapanatili. Ito ay tulad ng pag-uunat o paglalakad upang manatiling mobile. Ito ay bahagi ng pagpapanatiling buo at tumutugon ng katawan. Sinunod ni Tomas ang isang simpleng plano, walang matindi banayad na muling pagkonekta lamang. Pagkatapos ng ilang linggo, tumigil ang pagtagas. At kasama nito isang tahimik at makapangyarihang pakiramdam ng kontrol ang bumalik. Sinabi niya sa akin, para bang ako na ulit ang namamahala, hindi ang edad ko. Ang pakiramdam ng pagmamay-ari sa iyong katawan ay lahat. Ngunit kasing halaga ng katawan, may isa pa tayong kailangang pag-usapan. Wala ito sa iyong mga kalamnan, sa iyong dugo, o kahit sa iyong mga hormone. Ito ay nasa iyong pagkakakilanlan mismo. Dahil kapag isinara ng mga lalaki ang bahaging ito ng kanilang sarili, nang matagal, may mas malalim na nagsisimulang maglaho at hindi laging madaling ibalik. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 7. Pagkawala ng pagkakakilanlan, ang tahimik na paglaho ng sarili. May isang uri ng kalungkutan na maaaring dumaan sa mga lalaki sa kanilang mga huling taon. Hindi ito laging mukhang kalungkutan. Minsan mukha lang itong katahimikan tulad ng pag-upo sa parehong upuan araw-araw, hindi dahil pagod ka, kundi dahil walang humihila sa iyo pasulong. Minsan akong nagkaroon ng pasyente si Paulo na dating buhay ng kasiyahan. Siya ang lalaking may matatag na pakikipagkamay, mabilis na biro at kislap sa kanyang mga mata. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumamlam siya. Hindi biglaan, kundi unti-unti. Tumigil ang mga biro, nawala ang enerhiya, at isang araw sinabi niya sa akin, pakiramdam ko ay naging isang tao ako na hindi ko na kilala. Ang nangyari kay Paulo ay hindi bihira at hindi ito tungkol sa isang partikular na sakit o pagiging nakahiwalay. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagkakakonekta mula sa kanyang katawan, mula sa kanyang pagnanasa, mula sa kanyang sariling pakiramdam na buhay. Kapag itinigil ng mga lalaki ang anumang anyo ng pisikal na pagiging malapit lalo na sa kanilang sarili, madalas itong nagsisimula ng isang banayad na pagkasira hindi lamang ng pisikal na pag-andar kundi ng kanilang pagkakakilanlan. Ang koneksyon na iyon, gaano man kapribado o katahimik, ay isa sa mga paraan upang manatili tayong nakaangkla sa ating sarili. Ito ay isang paalala na hindi ka lang umiiral. Ikaw pa rin iyon, may kakayahang makaramdam, tumugon at maging present sa iyong sariling balat. Kung wala ito, maaaring magsimulang maging patag ang pakiramdam ng mundo. At ang pinakamasama sa lahat, maaari mong simulang questionin ang iyong sariling halaga, ang iyong layunin, ang iyong pagkalalaki mismo. Ang totoo, hindi nawawala ang bahaging iyon mo dahil tumanda ka na. Nawawala ito dahil huminto ka sa pagsagot sa tawag nito. Ngunit, tulad ng natuklasan ni Paulo sa kalaunan, hindi kailangan ng marami upang simulan ang paglalakbay pabalik. Isang banayad na sandali
isang pagkilos ng pagbibigay pahintulot sa sarili, isang paalala na narito ka pa rin. At ngayon habang pinagsasama-sama natin ang lahat ng ito, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na makapangyarihan. Hindi teorya, hindi payo mula sa isang libro, kundi isang tunay at praktikal na paraan upang mabawi ang maaaring nawala hakbang-hakbang ng may kabaitan, lakas at dignidad. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagliligtas sa iyong kalusugan, ito ay tungkol sa pag-uwi sa iyong sarili. Pag-usapan natin kung ano ang maaaring maging hitsura ng pagbabalik na iyon. Conclusion, kaya narito na tayo. Napag-usapan na natin ang tungkol sa sirkulasyon, mga hormone, prostate, isip, mga kalamnan, at kaluluwa. Ngunit higit sa lahat, napag-usapan natin ang tungkol sa iyo. Napag-usapan natin ang mga bahagi mo na maaaring nanahimik, ngunit hindi kailanman tunay na umalis. Hindi ka sira, hindi ka pahuli, at tiyak na hindi ka patapos. Ang bawat maliit na pagpili na muling kumonekta, makaramdam, alagaan ang iyong sarili at muling mabuhay ay isang hakbang patungo sa pag-alala sa masiglang lalaki na ikaw pa rin. Hindi ito tungkol sa pananatili sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo ngayon sa mismong sandaling ito. Ito ay tungkol sa iyong desisyon na bumalik sa iyong sarili. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalusugan at sigla ay nasa inyong mga kamay, higit pa sa inyong inaakala. Ang pag-ako sa bawat aspeto ng inyong kapakanan, kasama na ang inyong pribado at personal na kalusugan, ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang lalaki sa anumang edad. Ito ay isang gawa ng paggalang sa sarili. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, ngayon mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring kailanganing marinig ito. Basagin natin ang katahimikan sa paligid ng mahalagang paksang ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng usapang ito ang pinakatumatak sa inyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para maipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito tungo sa kalusugan at sigla ng sama-sama.